Ambergris, yan ang tawag sa suka ng balyena na ginagamit din sa paggawa ng mga pabango. Yan ang pinaghihinalaang nalambat ng mga mangingisda sa Sultan Kudarat na posible rin daw magkahalaga ng milyones. Sa malawak na karagatan ng Lebak, Sultan Kudarat, habang naglalayag pauwi ang mangingisdang si Gabriel, may nakita siyang palutang-lutang sa dagat. Kita ko tong puti kayo, parang tanawan mo, murag pum. Sinaw-sinaw siya nga nang gamantika. Yun nga lang, meron itong mga bantay. Nahadlok ko, nang kayong bagis. Sa kabila nito, lakas loob pa rin itong nilapitan ni Gabriel. At dito na raw niya nalanghap ang kakaiba nitong amoy. Tapos na may amoy ko nga perfume, nga langsa. Agad siyang kinutuban na ang nakita niya na sa tansya niya nasa 200 kilos ang bigat. Hindi basta-basta. Nakita man ako sa kasuho, na nga, muna nga, nana, ingon ko, positiban siya. Ang hinala niya kasi, ito raw ang napakailap na suka ng balyena o kung tawagin, ambergris. So, magkaingon ka na, milyon-milyon, ana. Ang problema, paano ito maiuuwi ni Gabriel? Nahadlok ko, nang kayong bagis. Anak ng pating. Dahil hindi kaya ni Gabriel na maiahon ang hinihinala niyang ambergris, Itong daan. iniwan muna niya ito sa laot. Uli ko, nagwa ako og backup. 4 po kami nagbalik sa laot. Pero dahil sa mga umaali-aligid na pating, nag-alinlangan sila. Ariyo, sa likod mo yan. Dito na sila dumiskarte. Nakatatlong tali kami. Sobrang laki ang mga pating, sir. Kung kumain, siyempre kami natakot kami. Baka ang bangka namin ba, baka kainin ng pating ba. Hanggang sa nahila na nila ito at nadala sa Pampang. Sobra ka ba daw nakapanalo sa luto? Nagtulong-tulong kami para maahon lang yun. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Ako na yung gamit ng mga bangka, panlog pa kayo. May nabilin pa gani diri Cebu ko. Ano siya Mo'y na sangsang. Mas lalong lumakas ang kanilang hinala na lehitimo itong ambergris. Dahil nito lang Marso, meron daw 54 feet na sperm whale na na-stranded at namatay sa katabing bayan lang sa Kalamansig, dito pa rin sa Sultan Kudarat. First time po ito nakita dito. Nandiri ako nung una. Ito ba yung mahal na mabaho? Sa ko nagtuog ko ang gusto. Ingon ko, parang himala nga, kaiba siya ba? Kinaumagahan, dahil sa nakakasulasok nitong amoy, napagdesisyonan ng barangay na ilibing muna ang diumano ambergris. So, nagpermiso po tayo sa BIPAR na ilibing po pagsamantala yung suka ng balina o ambergris. Pero sa parehong araw, hinukay itong muli ng mga otoridad at dinala sa bayan ng Isulan para suriin. Doon po malalaman kung ito ba ay nagtataglay ng katangian ng isang di umano ambergris. Kapag napatunayang ambergris nga ang nakita sa laot, umaasa si Gabriel na baka ito na ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Base kasi sa kanyang pagsa-search online, ang bentahan nito nasa 300,000 pesos daw kada kilo. Kaya kung 200 kilos ito, maaaring pumalo ang presyo ng 60 million pesos. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Kung sigurado man gusto siya, kung naman may party para sa nagto, amo itong gamiton gud una na sa ministry. Tsaka makakatulong din kami sa mga ibang pamilya namin na maiahon din sila sa hirap. Ang ambergris nabubuo sa loob ng isang sperm whale. Pag ang main diet niya ay mga giant na squid na pwedeng magasgas yung tiyan nung sperm whale. Binabalutan niya to ng isang substance na medyo waxy na galing sa gallbladder niya.
Ito yung nagbabalot doon sa tuka na magiging ambergris. Pero may dalawang uri na ambergris nga itong age na siya sa dagat ng ilang taon. Parang bato na siya, hindi siya illegal i-possess at i-trade. Hindi kasi siya considered byproduct, pero yung sariwang ambergris na mukhang galing pa sa katawan, considered byproduct siya, which is covered by yung Philippine law. Kaya mahal ang bentahan nito dahil ang ambergris ginagamit sa perfumery o paggawa ng mamahaling pabango at bilang fixative o sangkap na nagpapahaba ng kapit ng amoy ng pabango sa katawan. Nasa custody namin for safekeeping lang. Ang akong ampo kasi gito, mapositive siya nga suka sa balina. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa BIFAR para maipasuri ang pinaghihinalaang ambergris. Mula Maynila, nagpalipad kami ng isang marine biologist papunta ng Sultan Kudarat. At sa unang pagkakataon, bubuksan ang container van kung saan nakatago ang pinagsususpetsahang ambergris. Ito na nga kaya ang mag-aahon sa mga mangingisda ng Sultan Kudarat mula sa kahirapan. I could already ascertain. Ano siya? May mga kababayan nga kaya tayong papaldo. Alamin sa aming pagbabalik. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Ang naiuwi ng mangingisdang si Gabriel mula sa karagatan ng Leba sa Sultan Kudarat. Hindi toneladang isda, kundi ito. Oh my God, ano yan? Laki. Sobra ka ba daw panalo sa luto? Sinaw-sinaw siya nga kanang gamantika. Hinala niya, posibleng ambergris ito o suka ng balyena na sangkap sa mamahaling pabango. Ang bentahan nito, base sa pagsa-search online ni Gabriel, pumapalo raw ng 300,000 pesos kada kilo. Ang estimate na mo sa kabugaton kanis dili maubos sa 200 kilos. Sa makatuwid, kung magkataon na 200 kilos nga ang bigat nito, pwede itong umabot ang presyo ng 60 million pesos. Ambergris ito o lamang isda ito? Para malaman kung papaldo nga ba si Gabriel nitong Huwebes, nagpalipad ang aming team ng isang marine biologist mula sa BIFAR o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa NCR region papunta ng Sultan Kudarat, si Noni Enolva. Ang pinaghihinalaang suka ng balyena, inilagay muna ng mga otoridad sa isang container van. Dahil ilang araw na raw itong nakaimbak sa loob, kinailangan nilang magsuot ng face mask dahil sa hindi nito kaaya-ayang amoy. Sa unang pagkakataon, binuksan na nila ito. Sa unang tingin pa lang, may kutob na si Noni. At first glance, hindi ito ambergris. More likely siya na laman ng balyena. I have seen many carcasses na kasi ng balyena. Ganitong-ganito ang itsura. Kung itis na to sa ilalom sir kaluton ko. Para makasiguro, pumasok pa si Gabriel sa container van para tumapyas ng bahagi nito. At isinailalim sa tinatawag na hot needle test. Makikita natin yung striations ng kanyang muscles. Itong mga parang fibers, ibig sabihin yan po ay muscle ng animal. May certain scent din yung ambergris. Ang amoy niya ay parang nasusunog na buhok, na may konting alat, na medyo musky. Right now dito sa meat na pinagtestingan natin, hindi natin yun nakita. Ang resulta, negative pa rin. Pwede din na spermaceti organ. Ito yung ginagamit ng mga whales for echolocation. Ginagamit natin sa paggagawa ng kandila noong mga 18th to 19th century. I would highly recommend na ilibing na natin siya. So kahit dito sa area, maging pataba sa lupa. Nalismaya ako sir. Positive siya o negative pero padayon nga po kung nangalagad si Ginoo. Kung hindi man ito ang inaasahan nilang suka ng balyena, patuloy ang paghahanap ng mga mangingisda ng Leba. Oh my God, ano yan? Laki. Nang mag-aahon sa kanila
sa nakakasuka nilang kahirapan. Naari o ginaabusan na nila ang milyon-milyon. Magkaibigan, nanlamig habang naliligo sa Liang Cave sa Sorsogon. Hindi lang dahil presko ang tubig, kundi dahil sa di umano misteryosong nilalang na nagpakita sa kuweba. Sa tuwing namamasyal tayo sa mga ilog, gubat o kuweba, lagi tayong pinaaalalahanan na mag-ingat. Paniniwala kasi ng mga matatanda, ang kalikasan may mga naninirahan na hindi natin kauri. Gaya na lang ng navideohan kamakailan sa kuwebang ito sa bayan ng Gubat, Sorsogon, ang Liang Cave. Sa kuhang ito sa loob ng kuweba, makikita ang isang beshi na umaaura pa pero halos malunod sa takot. Nang sa gitna ng dilim, meron siyang napansin. Pares ng mata na nagliliwanag. Naniniwala ko na may nahunan kaming entity. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nilapitan na namin, bigla siyang lumubog. Hanggang ngayon parang palaisipan sa amin. Ang nasa video, si Ergie, hapon ng April 19, nang namasyal sila sa Liang ng kaibigan niyang si Cyrus. First time ko po na pumunta doon. Hinintay namin na mawala ng tao doon sa loob mismo ng cave. Nung wala na pong tao, doon kami nakapag-isip na pumasok. Sobrang dilim sa medyo loob na part. Yun nga lang, mahirap suyurin ang dulo ng Liang Cave. Ang daan kasi patungo roon, napakakipot. At dahil nasolo ng magkaibigan ang yungib ng mga oras na yon. Yung pagkakataon na makapag-picture-picture, mag-video. Nauna kong kuwaan ng video tsaka ng picture yung kasama ko. Pero nang si Ergie na raw ang vinidyohan ni Cyrus, bigla raw siyang nanlamig. Hindi dahil sa tubig, kundi sa takot. Pagtalikod ko sa camera, nakita ko na parang umiilaw yung mata. Mata lang yung nakaahon. Nakatingin lang siya sa amin. Nakapirmi lang siya dun sa isang lugar na yon. Napalingon siya sa akin, tapos nagulat din ako. Tapos sabi niya, nakita mo ba yun, yung ulap? Ko nakita ko rin, gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nang tangkain nila itong lapitan, Lumubog po siya. Ang una ko pong naisip noon, baka tao na sumisisid. Naghintay kami na may lumabas. Halos mag-iisang oras, pero walang umaahon. Parang shokoy. Hanggang sa pag-uwi namin, di na ako makatulog kasi natatakot po ako talaga. Buong gabi po akong puyat, saka kaisip kung ano ba talaga yung nasa video. mula nang buksan sa publiko ang Liang Cave taong 2016, si Lourdes na raw ang naatasang mga laga rito. Kami na po naglilinis araw-araw, nagbabantay. Ang tubig na dumadaloy sa kuweba, napakalinaw man, nababalot naman daw ng misteryo. Pag August hanggang December, di ba maulan? Kukunti ang tubig niyan. Ang pinaniniwalaan niyang nasa likod nito, ang di umano tagapagbantay ng kuweba. Pag umaga, doon na kami, naglilinis kami. Biglang lingon ko, may nakita ako. Nakatalikod siya, papunta ng kuweba, papasok siya. Tinitigan ko siya ng maayos, nawala. Sabi ko, ay siguro may bantay talaga dito. Tinatanong namin yung mga taga rito na mga ninununo, bakit tinawag nilang Liang? Yung mga nakatira nga dyan, yung pangalan, Liang. Sa tingin ko po talaga si Liang yun. Siguro natutuwa siya sa mga tao na nagbibideo. Gusto niya rin yung magpakita. Siguro pinipili lang yung papakitaan niyan. At may pambihira rin daw itong katangian. Naniniwala po ako na nagbabago ng anyo yung mga elemento. Ngunit wala raw dapat ikatakot sa tagapagbantay dahil may mabuti naman daw itong kalooban. Walang nadidisgrasya. Siguro binabantayan niya kami.
Samantala, sina Ergie at Cyrus, binalikan ang kuweba kung saan nila na videohan ang makatindig balahibong video. Bali nakita po namin yung elemento doon sa may bandang dulo po ng kuweba. Sa pag-asang matukoy kung ano ang nilalang na nakita nila, sinubukan ng aming team na pasukin hanggang dulo ng kuweba. At naglubog pa ng underwater camera. Ngunit wala silang nakita. Ang mga isda lang doon is commonly maliliit lang. So hindi naman yung naglalakihang isda. Malamang sa malamang, hindi po yun isda. Hindi naman po siya edited dahil consistent naman po yung mga pixels niya and nagbe-blend naman po yung mata niya sa mismong video. Ang nakita po natin sa video ay possible is galing sa mga reflective na surface do sa loob ng cave. Dahil malinaw po yung water niya, may external lights po silang gamit. Mostly, galing po siya sa mga bato. Nagliliwanag siya sa mga bato. So, natao siguro may dalawang magkatabing bato. So, nagmumukha siyang mata. Bukas pa rin naman po kami sa kahit anong posibilidad sa kung ano ba talaga yung nahagip ng camera. Basta po ako, naniniwala po ako na may ibang elemento doon sa kuweba. Tayo mga Pilipino, sanay na sa ganyang paniniwala na inuugnay natin ang mga hindi mapaliwanag na mga bagay-bagay sa supernatural. Kung hindi tayo nasasagot ng mga naituro sa atin sa eskwelahan, pumupunta na lang tayo doon sa mga paniniwala dahil nakakapagbigay yun sa atin ng sense of comfort. In-upload ko yung video na yon hindi para takutin yung mga tao, para ibahagi or i-share lang kung ano yung na-experience ko sa Liang Cave. Pero gusto ko ding malaman nila, worth it pa din pumunta sa Liang Cave. Sa bawat silip mo sa dilim, may kapalit na titig. At minsan, lumulubog sila sa paningin pero hindi umaalis. Patuloy na nagmamasid. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.